Kaya tayo nagwo-worry kasi hindi na natin makontrol yung nangyayari. So we are playing God. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos at siya yung Diyos natin, then we have nothing to worry. Concern niya yan. Dito tayo magtatapos sa ating serye sa Love and Joy, as in Discover the Connection. Now, bakit we have to guard our joy? Kasi beware of joy robbers. Now, alam ninyo, ang heart ng Diyos para sa atin, maliwanag na sa continuation ng ating series. Sabi dito, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Ang heart ng Diyos, kaya niya inutos to eh. Dahil may joy tayo because of the love of God. Kaya lang, pwedeng nakawin yan. Kaya sabi niya, kaya inuutos ko sa iyo, magalak kayo sa Panginoon. Ba? Hindi ko sinasabing magalak kayo dahil sa mga nangyayari sa buhay ninyo, dahil sa mga problema ninyo. Hindi. Magalak kayo sa Panginoon. At inuulit ko, sabi niya, magalak kayo, inulit pa. Yan ay inuutos sa atin na magalak kayo. Bakit? Pwede mo bang utusan ng damdamin? Yaya nga, mali ang ating intindi. Yung rejoicing has nothing to do with our feelings. It is a decision, a choice to make. Na ito, hindi ibig sabihin ng rejoicing, kaya namamali ang intindi ng iba, kaya naiinis sila minsan sa mga Christian. Yun naman problema sa Christian, mga toxic positive eh. Yung parang toxic positivity na parang kailangan masaya ka lagi. Yung masayang salita, hindi ibig sabihin tawa ng tawa. Kasi ang tawa ng tawa, na kahit may problema, ay kahit na merong namatay na yung tatay, may tama yun. Diba? Kasi yung pagiging masaya, hindi naman yung ibig sabihin, tawa ka ng tawa eh. Hindi ganun ang masaya. Ang tao, pwedeng masayang umiiyak. Tears of joy. Naalala nyo? Mamaya makikita nyo pa yan. Pero ang punto kasi ganito, rejoice in the Lord. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, you are to be in the presence of God. Because in God's presence, there is fullness of joy. Kumbaga, once you are elevated or uplifted into the very presence of God, imagine niyo, you are now above your circumstances. Kasi alam mo that God is with you eh. Di ba? Biglang umangat ka ngayon sa iyong kalalagayan sa buhay. Now, tingnan ninyo sa application na to. Tingnan, paano nangyayari ito? Nung una pa lang mga preaching si Jesus, sabi niya ganon, blessed are the poor. Alam niyo yung Tagalog dyan? O anong saya ng mga aba sa spirito. Sabi niya, o anong saya sa mga, tingnan nyo, sa mga nagdadalamhati. Ha? Paano masaya nagdadalamhati? O anong saya sa mga mahinahon? O anong saya sa mga nagugutom at nauuhaw? Meron bang ganun? O anong saya sa mga maawain? Sabi nga, o anong saya sa mga dalisay ang puso. Now, balikan natin. Ano sinasabi niya dito? Pansinin niyo, laging may for. For theirs is the kingdom of heaven, for there shall be comforted, for they shall inherit the earth, for they will be satisfied. And sabi niya, for they shall receive mercy. Lahat pansinin niyo, pati ito, blessed are the people insult you. Meron ba namang masayang taong iniinsulto at pinipersecute? Sabi niya, ang sinasabi niya ito, for your reward in heaven is great. So ano sinasabi niya? Ang rejoicing na pagpili, meron kang hopeful expectation. Nakuha? Kasi kahit ito nangyayari sa akin, ito ang gagawin ng Diyos. Kaya hindi ka nalulugmok. Nakuha na niyan difference? You can choose to rejoice in the Lord kasi naniniwala ako sa pangako ng Diyos. Naniniwala ako sa kakayanan ng aking Diyos. So bakit ako malulugmok? Hindi masamang magdalamhati pag namatayan ka, pero hindi katulad na nawalan ng pag-asa. Na parang, bakit mo kami iwan? Ba't wala na kami? Paano ng buhay namin? Mamamatay na rin ako. Di tulak mo, subukan mo. Bakit hindi ba't mo ditulak? Di ba? Kasi hindi naman totoo yun eh. Yung rejoicing, parang nalulungkot ako. Pero one thing I know, one day we will see each other again. Kaya si David, namatay yung kanyang anak, bago mamatay, nag-aayuno, nakatarapa pa. So natatakot ngayon yung mga tao, sabihin sa kanya na namatay na. Nung namatay na, anong ginawa ni David? Tumayo, naligo at kumain. Sabi niya, bakit ganun ka? Nung buhay pa
Hindi ka kumakain, hindi ka numim. Sabi niya, malay mo maawa ang Diyos. Pinapanalangin kong siya ay mabuhay pa. Ngayon patay na siya. Maibabalik ko pa ba siya sa akin? Ang sabi niya, paparoon ako sa kanya. O di, meron siyang hopeful expectation, one day we will be together again. Nakuha? Kaya we can choose to rejoice instead of killing ourselves to death na parang sa kalungkutan. Kaya nga, ulitin natin, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kaya ito ay utos. Kaya kaya na natin ito gawin. Pwede natin piliin. Hindi ko pipiliing maglungkot sa lalagay na ito. I can choose to rejoice because the Holy Spirit is with me and the Lord is with me. Di ba ang laking bagay nun? Ngayon, ano ngayon yung mga robbers na yan? So yan ang ating pag-uusapan. So guard your joy. Bantayan natin. Now that is at work in us, now it is now our responsibility to guard the joy that God has given us. Paano? Sabi nito, parang WWC. Huwag niyo kalimutan ha, WWC, Wrestling World Council. Bakit naman ganyan? Kasi parang si Jacob, nung takot na takot siya, nakipag-wrestling siya di ba? Hanggang sa tumapang na siya, nawala na yung takot niya, go na siya. Haharapin niya si Esau, kasi takot niya, maiisaw siya Now, for us to guard ourselves from joy robbers, kailangan ma-identify natin yung mga robbers na yon. Tama? Kasi mahirap, yun ang pinakamahirap na ma-identify. Ito, nilinaw na ni Paul. Ano-ano yan? Worry. Yeah, wrong thinking. And covetousness. Ayan. So, meron ka ng idea, ito, babantayan ko yung sarili ko dito. Kasi bakit? Tingnan nyo ha. Worry. Pag-usapan natin worry. Sabi ng Bible, look at this. Be anxious for nothing. Diba? Doon pa lang sa simula, wag natin muna po be anxious for nothing. Parang inabi, wag kayo wag kayo mag-aalala. Yung word na anxious, divided minds. Many minds. Baga, ang dami mong iniisip na parang talagang walang gulong ka na. Yung word naman na worry, kamag-anak niya yan. Kasi, yung worry, yung nasasakal ka na sa dami mo nang iniisip ni hindi mo na alam kung ano gagawin mo. You already lost your control over the situation, kaya sobrang ang worrying, nasasakal ka na. Kaya sabi naman, kaya yung anxious, anxiety at saka worry, pareho yan. Maganda sana kung anxiety na lang, di ba? Anxiety, ganon. Kaso hindi. Imagine nyo, yung anxiety, listen to this, nagsisimula sa isip. Sa isip. Baka kamag-anak yan, wrong thinking. Pero simulan natin, sa isip nagsisimula, maraming iniisip. Kaya surprisingly, bago siya sabing be anxious for nothing, ang unang talata na sinabi niya, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Tama? Hindi lang yun. Hindi lang gentle. Tingnan nyo yung turo naman ni Jesus. Sabing ganon, for this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat, what you will drink, or not your body as to what you will put on in life more than food. Tingnan nyo dito. Look at the birds of the air. Ito pang karugtong niya. Tingnan nyo. And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil nor do they spin. Sabi niya, yet I say to you that even Solomon in all his glory clothed himself like one of them. Now, tingnan niyo po. Si Solomon, kaya niya yan. Mayaman yan Kayang bumili ng gusto niyang bilhin. Matalino. Pero hindi niya kayang pagandahin ang sarili niya kapareho ng mga lilies in the field. You know what God is saying? Yung responsibilidad mo, gawin mo. Yung hindi mo kaya, andito ako. I'll take care of you. Di ba? Ako naman magpapakain sa iyo Do not worry then. Saying, ano kakainin ko? Ano iinumin ko? Ano susuotin ko? Tingnan niyo sa ibang translation, sa New Century Version, for those who do not know God, eagerly seek all these things. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, lahat ng kanilang gawin, yun ang inisip nila. Ano damit ko? Ano kakainin ko? For those who do know their Father, sabi niya, that you need all of them. Alam ng tatay mo, na kailangan mo yan. Ako, tatay din ako. Hindi ko kayang matiis na hindi ko mabigay ang pangailangan ng anak ko. Di lalo na si God na holy
at blameless and perfect Father. Ako, basta magtatay pa ako niyan. Hindi ko man kayang i-provide lahat ng kailangan nila, hindi ko pa rin matiis na kahit pa paano meron akong maiambag. Nakuha ninyo? Eh di lalo na yung tatay natin sa langit. Kung tatay natin siya, wala tayong dahilan na mag-worry. Pero kahit sinong anak, hindi naman natapos dyan eh. Tingnan nyo, karugtong. Ano sabi? Kaya seek first His kingdom and His righteousness. Hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng ito, damit, inumin, pati pagkain, ako na magbibigay sa iyo niyan. Kaya tayo nagwo-worry kasi hindi na natin makontrol yung nangyayari. So we are playing God. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos at siya yung Diyos natin, then we have nothing to worry. Concern niya yan. Kaya when we are afraid, put your trust in God. In whose word I praise, in God I put my trust, I shall not be afraid. Di ba? Now, sabi ng Bible, be anxious for nothing. So ano nang gagawin natin? Upo na lang tayo? Hindi. Everything, lahat, by prayer. Mag-pray mo. Ano ibig sabihin ng prayer? Sabihin mo sa Diyos. Basambahin mo si God. Yun ang word of prayer. Generic yun. Sabihin mo kay Lord, mag-pray ka, tumakbo ka kay God. Tapos supplication. Banggitin mo sa Kanya specifically ano problema mo. And let your request, pero with thanksgiving, Lord, thank you kasi hindi ko pa sinasabi, alam mo naman talaga yung pangangailangan ko eh. Pero sabihin mo yung concern mo. Tapos sabi niya gano'n, then let your request be made known to God. So ano ngayon ang request mo? Kaya naman, sabi ng Panginoon Diyos, sabihin mo. Now, how would you know that you have prayed? And the peace of God. Napaka-importante yung kapayapaan ng Diyos, which surpasses all comprehension. Maaring wala pang nangyari sa sitwasyon mo. But surprisingly, there's a peace na parang lagpas, parang wala na yung issue sa'yo. Wala na yung concern na yun, nabigay mo na sa Diyos. And sabi nga doon, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Ano nangyari? Yung puso mo, yung isip mo, nabantayan na ng kapayapaan ng Diyos, at ang isip mo nakatuon na kay Jesus. Kasi the reason why we lose our control, the reason why we get anxious, the reason why we get worried, kasi nawala na yung isip natin kay Jesus. Nandun na tayo sa sitwasyon, nandun na tayo sa mga pinagdadaan nating problema. Kaya sabi ng Lord, once you pray, bumabalik ka sa presence ni God at yung isip mo, bumabalik na kay Jesus. Are you following? Pag bumalik na kay Jesus yan, nagkakaroon ka na ng kapayapaan. At doon, bigla kang magpapasalamat because that is the will of God in Christ Jesus. Di ba? Kaya, huwag kang titigil. Kaya ba kasi nag-pray eh. Lord, yung anak ko po, hindi pa umuwi. Ano ba yan, Lord? Huwag kang titigil hanggat wala kang kapayapaan. Minsan, yung kapayapaan na yun, dadaling ka ng Diyos sa kanyang salita eh. Kaya, eto na. Now that your mind and your heart is focused on Jesus, ito naman ang ating responsibilidad. Yan ang role ni God after praying. Ito naman ang responsibilidad natin. Bantayan natin from wrong thinking. Di ba? Tingnan nyo. Ang sabi, finally, brethren. Di ba? Yung isip mo na kay Jesus na. So it's now up to us, sabi niya, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there's any excellence and anything worthy of praise, dwell on these things. Yung word na dwell, keep on meditating on these things. In other words, binigyan ka na ng kapayapaan ng Diyos. Are you following? Now, nakatuon na yung isip mo kay Jesus. Kaya naman, panatiliin mo ngayon yan nakatuon kay Jesus. Dahil yun yung part natin. Babantayan natin ngayon yung ating isip. Kasi anxiety sa mind. Nakuha ninyo? Worried. Kaya babantayan mo na ngayon yan. Kaya anong dapat nating iniisip? Sabi ni Lord, tingnan niyo, liwaliwanag naman. When you say dwell, ito sinasabi niya, you are to reason, parang tinalabanan mo yung utak mo. You are to calculate, you are to ponder. Ibig sabihin, minimeditate mo, pinag-iisipan mo ng mabuti. You meditate, you deliberate. Alam niyo, minsan makikipagtalo ang sarili mo. Sabi ni Lord, ganito, pero bakit ganito nangyayari? Nagtatalo ka ngayon. You have to process kung yun nangyayari sa'yo. Tama ba? Are you following? So, disiplina yan. Kasi nga, tayo gagawa niyan. You are to dwell on these things, sabi ng Lord. So, anong gagawin natin? Anong batayan natin? Paano pag nakipagtalo na? Ito sabi ng Lord, whatever is true,
Remember, yung heart natin at mind, nakatuon kanino? Kay Jesus. Kasi the peace of God will garrison your heart and mind in Christ Jesus. Babantayan niya yan. So it's now up to you, baka naman tumakas ka dyan sa garrison na yan. Nakuha mo? So kaya kailangan dito, you focus again, laging kay Jesus. Whatever is true. Ano yung true? In the light of Jesus. Nakuha? Hindi, mali yun eh. Mali intindi nila sa akin eh. Kailangan patunayan ko sa kanilang mali sila, tama ako. Hindi ganoon. It is about, kasi magwa-worry ka pa rin dun eh. It is about Jesus. Ito ba, kung ito totoo tungkol kay Jesus, then I'll stand on it. Kasi magbubulong ang diablo ng mga kasinungalingan. Sabihin niya, totoo ba na hindi ka pababayaan ni Jesus? Di ba? Minsan, totoo ba si Jesus? Magtatalo ngayon yan. So, papaalala mo, hindi. Sinabi ni Lord sa akin to ganito eh. Nangako siya, naranasan ko yan in the past, ganito. Nakikipagtalo ka. Are you following? So, you need to keep your mind on Jesus. Nasabi nga rito, whatever is honorable. Whose honor? Your honor? Our honor? Pag ganun ang ating basis na pinagtatanggalan, kailangan ko pagtanggol ang sarili ko, reputasyon ko nakataya. No. Is this honorable to Jesus? Nagkakaintindihan yan? Is this honorable to Jesus? Kasi kung hindi honorable kay Jesus to, okay nang hindi honorable sa akin. Kaya yun ang sinasabi ng Lord. Kasi sabi niya, whatever is right. Ano yung right? Yung hindi kaliwa. Kaya huwag kang mangangaliwa. Layo. Tama din yun. Pero ano yung right? Right in the eyes of God. Hindi right in our own rights. Hindi yung karapatan ko, ipaglaban ko. Hindi. It's about what is right in the eyes of the Lord. And tuloy niya dito, whatever is pure in the standard of God, whatever is holy or innocent in the eyes of God, whatever is lovely to Jesus, whatever is good repute, if there's any excellence, look at the words, worthy of praise of Him, dwell on these things. Nagkakaintindihan, yun lagi nating iisipin. Lord, ikaw, total yung heart ko na sa'yo na. Kaya lagi kong isipin, Lord, kapag ako ba'y nagdududa, makakaglorify sa'yo, it's not worthy of praise. Di ba? At hindi rin yan makatotohanan. Kasi hindi nagsisinungaling si Jesus sa kanyang pangako. Di ba? Kaya yun ang hahawakan natin. Now, paano natin ma-maintain yan? Ito, this book of the law shall not depart from your mouth. Lagi mo yang Pag sinabing hindi mawawala sa iyong mga labi, kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, mandaling salita, pinupuno mo yung puso mo ng salita ng Diyos. At bukod lang, sabi niya, you shall meditate on it day and night. Lagi mong pinag-iisipan. Parang sinasabi ng Diyos, every time you read the scripture, pinag-iisip mo mabuti, paano to sa totoong buhay? Paano to sa larangan ng para makilala ko si Jesus? Ano ba sinasabi niya tungkol sa Kanya? Talagang pinag-iisipan mo ng mabuti. Mula sa salitang ito, ano sinasabi ni Jesus na dapat kong gawin? Kasabi niya, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous and you will have what? Success. Yung idea, then He will give you discernment. He will give you wisdom. Nang sa ganun, you will be successful. Amazing, no? Kasi sa dami nating problema, nagwo-worry ka. And as you meditate on the Lord, yung mga actions mo ngayon, tuturuan ka na ngayon. Is it lovely? Is it true? Is it glorifying to Jesus? So hindi ka na kailangan daya, hindi ka na kailangan loko, hindi mo nakagagawa ng bagay na alam mong hindi magiging glorifying sa Diyos. But you keep on meditating on the Word of God. So the point is this, hindi natapos doon. Tingnan nyo, kung bakit sabi ko you need to keep on learning. Hindi natapos, kasi the things you have learned, you need to keep on learning, receiving and hearing and seeing in me. Look at what the word, practice these things. Kasi hanggat hindi mo pinapractice yung word, yung minemeditate mo, hindi mo pa yan alam. Di ba kasi sa atin, sa ating education, parang Greek way of education tayo. Pag na-graduate ka na, alam mo na yan. Sa Hebrew way of education, hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo pa alam. Kaya sila, OJT talaga sila. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ito ngayon, the moment na na-experience mo na, na-practice mo na, look at the words. And the God of peace shall be with you. Yung una, peace of God lang eh. Eto,
God of peace mismo ang kasama mo. And obviously, in God's presence, there's fullness of joy. Dahil tama na yung isip, at yung isip na i-action na. Kaya maraming tao, we want deeper teaching. Anong klaseng deeper teaching bang hinahanap mo? Ito ang deeper teaching. Yung turo, hindi lang nagstay dito sa isip, umabot sa paa at kamay na kung saan na ilalakad mo at na igagalaw. Yun ang deeper teaching. Nakuha natin? Totoo na hindi mo lang sabi, si Jesus tagapagligtas ko. Hindi, alam ko, tagapagligtas ko siya. Hindi lamang sa eternity, kundi kung niligtas siya ako sa eternity, then He can also deliver me from my present predicament, my present problem, my present vices, my present issues, kasi my God is my Savior. Are you following? Kaya doon lumalawak. Now, ito na po, kaya pwede mo nang sabihin sa sarili mo, kasi yung sarili natin, nakikipagtalo yan eh. Sabi natin, basta hindi ako naniwala, why are you despair, O my soul? Hoy, ba't ka ba nalulungkot? Pwede ba magpuri ka sa meron kang sabi niya, ba't ka ba nababagabag? Umasa ka sa Diyos. Don't allow yourself to talk to you. You talk to yourself, telling Him about the Word of God. Naalala niyo siya sabi sa atin lagi ni Pastor Peter, yung T principle, ano yung iniisip natin, it will affect our feelings. Di ba? Kapag nag-iisip ka ng mga nakakatakot, talaga matatakot ka. Pero yung emotion na yun ang magtutulak sa'yo to act. Okay? Kaya naman, tayong lahat, ang angad natin, kasi we are in a warfare. Kailangan, sabi niya, we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons, yung ating pong armas for our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Sabi niya, we are destroying what? Speculations, yung mga maling kaisipan. And every lofty things raised against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Yun ang ating hangad. Yun ang ating gagawin sa ating mga sarili. Hindi ka pwede, hindi totoo yan. Kasi hindi yan align kay Jesus. Nagkakaintindihan tayo? Kaya naman, ito po, ngayon alam na natin, mayroong worry, may wrong thinking, mayroon din yung pangatlo, covetousness. Ito napaka-crucial nito. Tingnan nyo sabi ni Paul, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned but you had no opportunity to show it. Siguro, sa karanasan ni Paul, yung nagsusupport kasi itong mga taga Philippi sa kanya. Ngayon, sabi niya, parang natigil for a while kasi siyempre nakulong din. Ngayon sabi niya, pero nagpapasalamat talaga. Nagmasaya ako kay Jesus. Sabi niya, masaya ako sa Panginoon Diyos. Lalo na nung naramdaman kong yung concern niyo ulit. Kaya sinasabi ko na si Paul, nung sinusulat niya to, gusto ko maging malinis ang utak niyo. I'm not saying this because I am in need. Nakuha niya? For I have learned to be content in whatever circumstances I am. Ako, natutunan ko ng maging kontento. Ngayon, ano ba yung kontento? Ano ba yung kabaligtaran ng hindi kontento? Yung hindi kontento. Kumbaga, kung ikaw ay kontento, yung kabaligtaran niyan, ito, sabi sa dictionary, covetous, greed, envy, dissatisfaction, restless, discontent, yearning, jealousy, excessive, ambitious, and frustration. Kasi pag hindi tayo hindi tayo naging kontento, nako, sigurado yan, mawawala yung joy natin kasi mafo-frustrate tayo palagi. Paraging kulang. Kasi parang meron na naman kailangan. Kaya si Jesus, si God, noong pa man sa Old Testament, inutos na yan. Sabi niya, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. Sabi niya, wag na wag mong hahangarin. So, ano yung ibig sabihin ng covet? Ito yung covet, ang ibig sabihin nito, parang sobrang pagnanasa mo, to the point, ito na ako mo control sa'yo. Kunyari, meron siya. Kailangan magkaroon din ako ng ganyan. Kahit na, hindi naman yun ang kukunin mo, pero gagawin mo pa rin para makuha mo lang yun, para mayroon ka din. Di ba? Tuloy, yung nagko-control sa'yo, hindi na yung necessity, kundi yung sobrang desire, yung covetousness mo, ang nagko-control sa'yo to do something. Andiyan pa tayo. Kaya, tuloy, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Kaya nga po, sabi nga ni Pastor Peter kanina umaga, comparison is the death of contentment. Sa tuwing lagi tayo nagko-compare sa iba, ay bakit siya may ganun? Ay bakit siya ganito? Wala na, patay na yung contentment. Kasi hahangarin mo ngayon ano meron yung ibang tao Eh sabi ng Lord, you don't need to. Bakit mo hahangarin? Una sa lahat,
iba ka sa Kanya. Iba yung pangailangan mo sa pangailangan niya. Iba yung kakayanan mo sa kakayanan niya. Iba yung responsibilidad na ibinibigay ko sa iyo sa binibigay ko sa Kanya. So hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo dahil malaking kahangalan. Sabi nga ng Bible, ang i-compare mo sa sarili mo. Kaya sabi ng Bible, for this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man. Di ba? Na talagang lahat ng gusto makamkam. Sabi niya, who is an idolater? Pagsamba rin pala sa Diyos-Diyosan yun? Yes, of course. Kasi you should have no other God but Him. In other words, only God can satisfy us. Every human being has a God-shaped vacuum inside. Na hindi, minsan akala natin, pag nakuha ko to, sasaya na ako. Pag nakuha ko to, sasaya na ako. Hindi yan mafulfill ng sino man tao o anumang bagay. Kasi it's a God-shaped vacuum. Hindi mag-fit. Kaya sabi ni Paul, binalikan niya, I am not saying this because I'm in need. I have learned to be content in whatever I am. Ano sinasabi ni Paul? Tuloy natin. Sabi niya, I know how to get along with humble means. Kahit anong sitwasyon, I know how to live in prosperity. Kasi maraming tao kayang maging mahirap, pero hindi kayang maging mayaman. In any and every circumstance, look at the words, I have learned the secret. This is something that you should never forget. Yung contentment, yung maiwas ka sa covetousness, hindi yan obvious sa lahat. It is a secret that you should know and learn. Paano ka naging kontento? Secret. Di ba? Ibig sabihin, kailangan alamin mo talaga yung sasadyain mong alamin. Sasadyain mong matutunan. Kasi secret nga eh. Hindi yan madali. Of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Paano? Ano yung sikreto, Paul? Hindi na. Sirit na. Ito, I can do all things through Him who strengthens me. Unless you find your satisfaction in Jesus Christ, you'll never understand what satisfaction really means. Nagkakanindihan tayo. Kaya ang tao, habang lumalayo kay Jesus, lalo silang na-frustrate sa buhay. Because nothing else can ever satisfy our God-shaped vacuum. Because that is only fitting for God. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, kung si Jesus ang sikreto, then make sure that your character is free from the love of money. Being content with what you have. Why? For He Himself said, I will never leave you. I will never desert you. Or I will never forsake you. Kung si Jesus, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Nakuha ninyo? Ang sarap sa buhay, kung sino yung kasama mo, yun ang nagbibigay ng tapang sa'yo. Kaya ito naman si Paul, sabi niya, kaya alam nyo yan, wala naman tumulong sa akin kundi kayo. Kahit nung panahon na yun, ganun pa man, itong pinapaalala ko sa akin kung bakit ako kontento. Hindi naman nyo binigay yan sa akin, kundi sa Diyos. Kaya it seeks for the profit which increases to your account. If ever tinulungan nyo ako, sabi ni Paul, kung ako lang si Paul, di naman nyo ako tutulungan eh. Pero dahil ako ay lingkod ng Diyos, tinulungan ninyo ako. Tama ba? Kaya hindi ko rin pwedeng sabihin, tumulong kayo sa akin ha. Hindi, si God lang ang nagbigay sa kanila ng ganung burden dahil sa kanilang pagmamahal kay Jesus. Hindi dahil sa pagmamahal na kay Paul. Naintindihan po? Kaya sabi ni Paul, hindi yan para sa akin kasi para ito natututunan ninyo na yung ginagawa natin is to be a blessing to people. Kaya sabi niya ganoon, remember the words of the Lord Jesus, that it is more blessed to give than to receive. Kaya nga sabi rin ni Lord, yung gumawa sa'yo, yung tumulong sa'yo, nag-welcome sa'yo, dahil sa pangalan ko, i-reward ko yan. Nakuha ninyo? Kaya sabi ni Paul, binalikan natin kay Paul, sabi niya, kaya yung binibigay ninyo, kung ako sakaling tinulong sa akin, aalagaan ko din yan. Kaya kontento ako, masaya ako dapat, hindi ako nagre-reklamo. Bakit? Kasi in-offer nyo yan kay God. A fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Worship nyo kay God yan. Eto na ba ang gandang pangako ng Lord? Kapag naintindihan natin ito, itong pangako ng Diyos, hindi para sa lahat to. Para doon sa mga naintindihan lang, my life is on Jesus. My life is Jesus Himself. Kasi sabi niya, and my God will supply. Ano sabi? May? May ba? May? Oh, will. Will supply. Ano ibig sabihin yan? Sigurado, for certainty, all your needs. Tama ba? Tama ba yung dinig natin?
Hindi ba, Sam? Pati ba ng pustiso kasama dyan? Basta kailangan mo. Naintindihan? Pagpapaayos ng ilong. Kasama dyan? Kung kailangan mo. Kung kailangan mo. Kasi na-aksidente ka, tanggal ang uling mo. Kailangan mo. Anak ko pero kung gusto mo lang patangusin, dahil kailangan mo, dahil artista ka, pwede rin. Basta kailangan mo. Nagkakaintindihan? Ang sabi niya dito, according to His riches in glory. Now to God the Father, be the glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, unless we ourselves experience God, na masasabi natin, oh, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Alam, minsan, hindi lang ho yan sa isip. We must experience God. Sabi niya, oh, fear the Lord, you His saints. For those who fear Him, there is no want. Hindi ka mangangailangan dahil for sure, God will take care of you. And the young lions do lack and suffer hunger. But they who seek the Lord shall not in want in any good thing. Kung di man binigay ng Diyos, hindi siya mabuti sa atin. Pero kung kailangan natin at mabuti sa atin dahil mahal tayo ng Diyos, sigurado ibibigay niya. May tanong lang, have you really tasted God? Pero ito isang bagay na gusto ko lang maiwan sa inyo. Don't just be religious. Experience God. Kaya naman ang Diyos, hindi naman tayo pinagkulang. He knows exactly that we need Him. And He's always waiting for us to come to Him. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. And alam ko some of us here are worried in life. And sometimes we've been meditating with the wrong things in life instead of focusing our eyes on Jesus. Iba sa atin ay, we've been longing to have something. Iba naghahanap ng asawa. Hindi siya masama kung kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Pero hindi natin kailangan hanapin. Iba sa atin naghahanap ng maraming pera. Hindi siya masama pero kung kailangan ibibigay ng Diyos. Kung hindi naman kailangan, hindi natin dapat alam natin na kontento na tayo kay Jesus. And unless we are satisfied with Christ, we will always look for something else na hindi naman makakakontento sa atin. Kaya mga kapatid, be honest to God. Iba sa atin pagod na pagod na. And sabi ni Lord, those who labor and heavily laden, come to me and I will give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Kapatid, be honest to God. Kung talagang sabi mo, Lord, pagod na rin po talaga ako. Trying my best to fix all my issues, my problems with my own strength and wisdom. I need to come to you. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos, just raise your hand to God. Well, Lord, ako po yun. Pagod na po. I need you, Jesus. I need you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Stop pretending. Be honest to God. Yes, yes, yes. Huwag ko yung mahiya. Even dun sa nasa balcony, sa upper balcony, you come to Jesus and say, Lord Jesus, I come to you. I accept your invitation. Lord, inaamin kong pagod po ako. Inaamin ko po, Panginoon Diyos. Ang dami kong inaalala. Ang dami kong iniisip na hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa akin. I'm so selfish. And Panginoon Diyos, marami akong hinahangad sa buhay na nakakalimutan ko ikaw lang ang sagot. Kaya Panginoon Jesus, inaamin ko ang aking kasalanan sa inyo. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas at maging kasapatan ng buhay ko. Kaya Panginoong Jesus, pagharian niyo po ako. At pahintulutan ninyong mabuhay ako ayon sa kalooban ninyo, ayon sa palatuntunan ninyo. Kinukuha ko ang inyong pamato dahil batid ko ang iyong palatuntunan sa akin, ang higit na nararapat at sukat na sukat para sa akin. Na hindi ko na kailangan magkunwaring maging isang taong hindi ako disenyo para doon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagbubukas ninyo ng aking mga mata at pagpapahintulot na ako'y magpakumbaba sa inyong harapan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I pray, Father God, for everyone in this room. I pray, Lord Jesus, to strengthen every family we represent.
Allow all of us, Father God, to experience you, Lord Jesus. At hiningi ko rin, Panginoon, patuloy niyo kaming samahan na mabuhay, na may kagalakan sa aming puso, dahil ito ang ipinag-uutos niyo sa amin. At salamat po na dahil kami may pag-asa sa inyo at dahil kayo ang aming Panginoon, meron kaming lahat na dahilan para maging magalak. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.